Iba na yung tao eh. Panginoon, ng mga pangitain, Panginoon, sa Biblia, Lord God. Salamat, Panginoon, at alam namin, Panginoon, ngayong umaga na kami ay pagpapalain ng Panginoon sa umagang ito. Binabalik namin sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Salamat sa pagkakataon, Panginoon. Salamat, Panginoon, ang aming kailangan. Salamat, Panginoon. Holy Spirit, all of me now. I need your anointing, I need your love. I love you, Holy Spirit, inactivating my soul. In every day, I want to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, all of me now. I need your anointing, I need your love. I love you, Holy Spirit, inactivating my soul. In every day, I want to love you more. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand. You're really closer to me. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit in you. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Lord. I need your anointing, come with your heart. I love you, Holy Spirit, inactivating my where I can see you face to face. I worship you, really closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit in you. Last time, everything. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. O dakilang Diyos na may-ari ng lahat ng kalangitan, kalupaan, mga bagay, Lord, na nakikita ng iyong mga nilalang dito sa lupa, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa araw na ito. Alam po namin, Panginoon, na kasama ka namin, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba, pinikilala, noon pa man hanggang ngayon, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord, may I send you on.
Panginoon, sa araw na ito, alam po namin, Lord, na kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah, di ba sayang ang aming pagdalo, Panginoon, o sa gawain ito, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang aming Diyos na nakilala, na ikaw ang aming Diyos na sinasamba, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy mo na pagkilos, pag-ingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming kinikilala. Noon pa man, hanggang ngayon, Panginoon, na patuloy mo kami, O Diyos, na ginagabayan, Panginoon, iniingatan sa lahat, Panginoon, ang bagay na aming harap sa buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gawain ito. Mula sa pasimula, Panginoon, sa iyo namin, O Diyos, tinutulog. Ikaw ang Diyos na nagpaalam, Panginoon, dahil ikaw ang aming pinupurihan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, napakadakila mo sa buhay ng bawat isa. Nakikita mo, Panginoon, ay yung mga dinalaman mo ng Panginoon, hallelujah. Na kami, O Diyos, ay sama-sama magpuri, magsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Kaya, Lord, ang gawain ito, umaasa kami na tagumpay, Panginoon, na nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lalo tigit sa aming mga puso, Panginoon, ay Lord, ay lagi, Panginoon, nagpapaalala kami sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Lahat, O Diyos, na bilang na gawain, Panginoon, sa iyo namin ito, O Diyos, pinagkatatiwala. Kaya alam po namin, Lord, na kung saan ang aming Panginoon ay wala po kami magagawa, Panginoon. Ngunit po kami nagtitiwala sa iyo, maasa ikaw, O Diyos, ang may magagawa, Panginoon. Hallelujah, Jesus, unang bilang, Panginoon, hanggang sa matapos. Ang paghayag na yung mga salita, Panginoon, alam po namin, Lord, na ikaw ang kikilos, Panginoon, hallelujah. Kaya, Lord, lahat ng ito, Panginoon, sa iyo namin, salamat, Panginoon, na kung paano ka, O Diyos, nag-iingat, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, lalo tigit, O Diyos, ang gawain sa lugar na ito, Panginoon, umabot, Panginoon, ng 25 years, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, na sinasamahan, iniingatan, Panginoon. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ano man, Lord, ang aming naramdaman o naranasan, Panginoon, hindi mo pa rin kami, Lord, pinabayaan, hindi mo kami pinibigo, Panginoon, sa aming mga kahilingan. Lord, nakikita po namin, Panginoon, kung paano ka, Panginoon, gumawa sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Lahat, O Diyos, ng bilang, Panginoon, ikaw ang Diyos na aming inaasahan, Panginoon, na matagumpay ang lahat, Panginoon, at ikaw ay aming kasama, Panginoon. Dalangin ko na manatili, Panginoon, ay iyong kapangyarihan na anumang kanta ng kaaway, tinataboy namin sa pangalan ni Kristo na tagana sa wala kay karapatan na magdinlang sa kaisipan sa puso ng mga anak ng Diyos sa lugar na ito, lalo higit ang mga malalayo, Panginoon, na nanggagaling, Panginoon, alang-alang, Panginoon, sa gawain at sa iyo, Panginoon, nandito kami, sama-sama kami, O Diyos, na magpuni, magpasalamat, Panginoon, sa iyo mga ginagawa sa aming mga buhay. Kaya, Lord, inasahan ko namin na gawain ito, Panginoon, ay tagumpay, Panginoon, dahil ka lamang, O Diyos, nakikita ko namin, naramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat na ginawa mo, Panginoon, at gagawin pa, Panginoon, sa bawat isa. Lalo, Panginoon, iyong maghayag na iyong salita, Panginoon. Dalangin ko na ikaw, Lord, ang magbigay, Panginoon, ng kapangyarihan. Lord, ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagkulang, hindi ka bumibigo, hindi ka nagpapagaya, Panginoon. Yamang, Panginoon, ginagamit mo, Panginoon, ang anak mo ito, Panginoon, Lord. Ikaw ang Diyos na magpatunay, Panginoon, na patuloy mo nga, Panginoon, na pinagpapala, Panginoon, hallelujah. Salamat, O Diyos. Kaya sa iyo namin ito, Lord, pinagkatiwala ang lahat, ang gawa ng mga matapos, na walang makaadlang, walang makaisturbo, walang makaabala, bagos, Panginoon, tagumpay ang lahat, at naglaman ng bawat isa, Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya ito, Diyos, magbigay na ka sa bawat mga anak mo, Panginoon. Salamat. Kaya sa iyo namin ito, binabalik ang lahat ng papuri, pagkakila, salamat sa tanging pangalan ni Kristo, ang lahat ng narito, bumalakpak na malakas. Para po sa bawat isa, lalo higit sa ating Panginoon, at welcome ko po ang galing sa Pagpupuin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko.
Pagtitiwala sa'yo, nagsasalita mo ay hindi nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Buhay ko, pagkakag-ibig mo hindi nagbabago. Sa aking buhay, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo, mga salita. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming salubin mga papapala. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos ang kasaganaan. Handa na kaming salubin mga papapala. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Lubos na kalalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Lubos ang kalalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilyang ito. Ibuhos mo, ibuhos na ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Itodo mo, itodo lang itodo mo, todo, 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 pagpapala mo. Itodo mo, itodo lang itodo mo, todo, 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 pagpapala mo. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Basta salamat at magpakailanman. Isan ka, magpatuloy. Mapupuling ang sumba, lagi sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y ating sasambahin,
Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang tunay na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Itataas sa buhay ko, sundin ang loob mo, iba hindi ang nais ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras namin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Lord, wala nang papuntay sa kabutihan ko. Ngayon ko'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ibalinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa iba sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Katapat ka sa buhay ko, lagi mong laan. Dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa'yo, walang hanggan. Katapat ka sa buhay ko, lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay matuturi sa'yo. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, iba sa kalangitan, ang iyong kawalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kawalhatian ngayon at pagpapakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kawalhatian.
magpagkailanman. Kapangyarihan ngayon at magpapakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking titig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Hindi pa sa kalangitan ang iyong kawarhatian, kadakilan mo'y di mababantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking sisig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Hindi pa sa kalangitan ang iyong kawarhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan. Lord, sabi nga sa kanta, Lord, ano mang problema, Lord, na dumapo sa amin, Lord, na naniyan ka. Yes, Lord. Lord, Nasa pagkaraming mundo. kailangan po lang. Hallelujah. Amen. Parang dalawang araw po halos hindi ako makabangon. Sabi ko, Lord, sana po gumaling ang aking sakit. Ako po hindi ka niyang binigo. Ako po gumaling, bigyan ng kalakasan. At iningatan po sa araw-araw, sa aking pamilya, sa buong isang linggo. Bilang po, maraming salamat. Nataas ko ang taas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Para umaga po sa ating paghigit sa lahat sa ating buhay. At ako po ay lubos na papasalamat sa Panginoon sa buhay ko. Noong September 16 po ay 50 years po yun ng sister ko sa Palaytayan. Pero dati na po kami since po nung nag-open ang purpose, naka-assign po talaga siya sa buong Palaytayan. At ang dala po naming motor ay yung D-Class. Pero nung September 16 po, ang dala namin ay clay kasi mas maalwan ang clay. At purihin po ang Panginoon nung natapos na po kami doon sa sitio ng sa proper ng Palaytayan. Punta po kami ng Tampulan. And then after po ng Tampulan, pababa na po kami ng Salay. At nung palusong po kami, ang click pala po, kapag mahaba na yung palusong, nalulus po yung handbrake niya. Purihin po ang Panginoon, nahulog po kami, nawalan po ng preno yung click namin ng motor. At nung namalayan ko po yun, talagang tumitibusok na po yung motor pa baba. At may paliko. Tapos nung tumingin lang po ako doon sa side sa left side, nakita ko sobrang taas talaga. At dito sa right side, medyo may kanal po doon na malalim din at may mga box na simento. Alam niyo, sinmigaw na lang po ako. Sabi ko, Panginoon, iligtas mo kami. Hallelujah. Nawala na po ako ng ulirat. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa amin. Basta yung nagising na lang po ako, ay nasa hospital na po kami at tinutulukan po ako ng anti-tetano. At nung hindi ko pa po namamalayan na yung marami palang sugat ang mukha ko, pati ulo ko. Tapos itong kamay ko po na to ay nag-crack po yung kanyang buto. At yung paa ko po dito sa hita, may tusok po ito. Bago yung paa ko na to, yung binti ko, ay talagang
hindi ko po namalaya na ang laki-laki na po pala ng binti ko. At doon ko na lang po namalaya nung pinapatayo po ako para natapos na po yung ulo ko, yung likod ko, yung kamay ko ng pag-x-ray. Nung pinapatayo po ako para x-ray yung aking dibdib at likod, doon ko po namalaya na ang paa ko pala hindi ko na maitukod dahil sa sobrang laki na po parang paga. Purihin po ang Panginoon nung time po na yon. Doon lang po ako umiyak kasi sabi ko, kung wala ang Panginoon sa buhay namin, kasi sabi nung konsehal po doon, bago kami marami nang na-aksidente doon at namatay. Isa lang po ang nakaligtas doon na ngayon yata ay paralyzed yung babae, pero yung lalaki on the spot daw po. Yun yung 1 week before na kami nangyari doon. Kaya sabi po ng mga tumulong sa amin, napalad daw po kami kasi buhay kami. Dahil lahat po na nahulog doon talaga ay patay. Nung pumunta po sa amin na hinatid yung motor po after 1 week, nasa bahay po kami, tinuro po sa amin nung nagatid ng motor namin kung gaano kataas yung hinulugan namin, nasa 10 feet po yun yung hinulugan namin. Purihin po ang Panginoon dahil sa kabutihan ng Panginoon, buhay po ako na nagpapasalamat sa Panginoon at nagpapatuloy sa gawain sa Panginoon at nabalik ko po sa Kanya. At ako po ay parang 2 Sunday lang ako na hindi nakapag-church sa amin dahil hindi ko kayang maitaas talaga ang aking paa. At purihin po ang Panginoon. Pray lang po ako sa dami ng mga gamot na iniresita sa akin sa hospital. Mula po sa simula, dito po nangyari sa akin, nahina yung heartbeat ko. At sila auntie din ang tinawag ko para dalhin ako sa hospital. Talaga ang pinangahawakan ko po ay ang katapatan ng Panginoon at ang pangako ng Panginoon na kung tatawad ka sa akin, tutubunin kita at pakikitaan kita ng mga bagay na mahiwaga na hindi mo lubos na maunawaan. Yun po yung pinangahawakan ko sa Panginoon. Sa dami po ng gamot, uminom po ako ng gamot pero lahat po yun hindi ko po ininom kasi ang sabi ko, kung paano mo binigay sa akin ang buhay ko, Lord, handa na rin ako na kunin mo kung wala ka ng plano sa buhay ko. Purihin po ang Panginoon. Alam ko na may marami pang plano ang Diyos sa buhay ko kasi hindi na ako hinayaan na mamatay. At binabalik ko po sa kanyang pinakamataas na papurit, pasasalamat. Po sa ating lahat, siguro yung iba po, ay yung taga dito kay Pastor Andy na siguro nakilala. Kasi sa matagal na po kasi panahon, 25 years na po palang nakalipas. Ako po, i-share ko lang po yung karanasan ko sa buhay na kaunti. Na-backslide po ako. Nawala po ako sa paglilingkod sa Panginoon. Matagal. Halos nakikita ko si Brother Ruben na naglalakad-lakad kami. Parang ako parang yung kinukulbit talaga yun siguro kapag kung binigay talaga ng Panginoon sa yung kaalaman mo na gagawin para sa Kanya, kapag hindi mo na ginagawa, natulog na lang ako, nakapanaginipan ko dati sa kalinga ako pa kami, tikan, baha, kung ano man nangyari patuloy paglingkod, kakulawan, kung saan nakakarating. Hanggang po na may ginamit ang Panginoon doon sa Barubo, na sila Pastora po at saka si Pastor Hans. Yun po, na siguro, yung kaloob siguro ng Panginoon na talaga ako ay hindi pabayaan ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nandito po ako sa inyong harapan. Magandang umaga po sa lahat at sa Panginoon. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon. Pagkat ang anniversary yun ay daos na masaya. Dahil napanalangin ko sa Panginoon noong Lunes, no? Panginoon, ang gawain ito na aming ginagampanan ng taon, hindi ko gusto na ulanin. Panginoon, mula 21, magandang panahon hanggang bukas linggo. No? Kaya, ikita nyo, panahon meron, baka magka-kaninang umaga. Kaya, salamat pa rin sa Panginoon sa pagkakaroon ko. Nananalig talaga ang Panginoon na hindi na bibiguin ang aking kahilingan. Kaya salamat sa Panginoon at naisip tayong lahat. Dahil ang lahat ko lahat, ang mga inanyahan namin sa iba't ibang lugar ay kasama. Kaya salamat sa ito po. Ako ay aantong ng awit sa kanya dahil ito, awit ito
gusto ko na ihandog ko, wag lang gitara mo na. Ihandog ko tuwing anniversary. Ito po ang awit nito. Ikaw ang may likha ng langit. Lupa tubig ang buwan. Isin ko matalaw. Likha mo rin itong sikat ng araw. Puri po, bro. Pag-ibig mo'y walang hangganan. Mananatili magpakailanman. Pagpapala mong ginagawa. Dapilang himala sa'yo'y nagmumula. Amen! Tuloy ko kayo, narito kami. Masaya kami, nagpupuri sa'yo. Kaya ikay, pasasalamatan. Kapilang Diyos unawi, kay papupurihan. Kaya ikay, pasasalamatan. Kapilang Diyos unawi, kay papupurihan. Malupit man itong kaaway, mga man maging ang buhay. Sa iyo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Amen! Hallelujah! Narito kami, Panginoon. Masaya kami. Nagpupuri sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah! Hindi lang linggo, hindi lang araw-araw, hindi lang oras-oras, lahat kinakausap kita. Amen. Ang Diyos, ganito ako, kahit ganito ang aking lakad, ganito aking kalagayan, hindi ako nagsasawa sa iyo. Purihin ka. Kaya't ikay pasasalamatan. Yes, God. Dapilang Diyos ulawin, ikay papupurihan. Kaya't ikay pasasalamatan. Dapilang Diyos ulawin, ikay papupurihan. Kasunod, dakilang Diyos ulawin, ikay papupurihan. Ang dami niyang huling isda, purihin ang Panginoon. Dahil ang sabi niya, Panginoon, pag ako'y makahuli sa gabi ito, ano daw siya, nahandog niya sa Panginoon. Tuwing anniversary, mayroon talaga siyang huli na marami. Ganyan talaga ang ginagawa ng Diyos sa buhay ni Ruben. Nakakatuwa, kaya sabi ko, ang Diyos ay talagang nananatili sa atin pag tayo ay tapat lamang. At salamat sa Panginoon at ako ay mayroon din ako patotoo. No, ako po ay pumunta ng San Mariano. Ako'y natakot nung una, ngayon po ako'y natutuwa. Dahil no, ako po ay umuwi, sumakay ako galing sa San Mariano, hinatid ako sa San Aquilino. Pagdating ko ng San Aquilino, mayroong tricycle. Ay, umana ako na masakay. Ay di ngayon, yung sakyan ko ng tricycle, mayroong bababa ng San Aquilino. Ay hindi pa ako nakaakyat, ay umalis na yung tricycle. Alam po ninyo mga kapatid, ako'y natumba na pailalim ako sa tricycle. Itong ulo ko. Wala akong sinabihan. Noong ako ay
nakabangon, hindi pa pala alam ng credit, ay ako ay hindi pa halos makaupo. Masakit itong tuhod ko, pati itong ganito ko, pati itong ulo ko bukol. Marami akong naramdaman. Nung ako po ay nakasakay na sa tricycle, alam niyo yung ginawa ko, tinaboy ko lahat ng masasakit. Na matunaw-awa ng Diyos ngayon, wala na. Amen, ganyan kabuti ang Panginoon. Nais ng Diyos ang ating puso, ating isip ay talaga yun sa Kanya. At mayroon din po ako mga kapatid, patotoo. Ito po ay matatawa kayo. Hallelujah. Kung ako nga natatawa ako sa aking mga naranasan. Sabihin ko muna sa inyo, noong unang ako ay nakakilala sa Diyos, ako ay mainit. Ako ay nagpasting ng 3 araw at 3 gabi. May anak akong nagadidi. Kaya. Noong ang kataon na yun, talagang ang kaaway ay kumilos sa buhay ko. Alam ninyo kung anong ginawa ng Diablo? Para taga akong talagang nakikita ko yung sinasabi sa akin na sabi, sabihin mong asawa mo, yung baboy na mo doon nakatungtong sa bato. Nahulihin niya, dahil wala kaming ulam. Nasa bundok kami. Ay di, sinabihan ko, hinahanap niya, wala daw. Tingnan niyo, yan ang ating tandaan mga kapatid. Kung paano ang Diyos ay tumikilos, ang Diablo gumagawa nito. Pangalawa, nung ako ay may sakit, tinala ako sa San Mariano. Nakatira kami doon sa bahay ng parang pamangkin niya. Ay may sakit pa ako. Nung ako po ay nakahiga, mayroon doon kahoy na gayubano sa tapat ng bintana. Nakita ko yung ahas malaki. Na ang ahas ay talagang patalon siya papunta sa akin. Ako naman ay tinaldo papuntang dingding. Yun ang naanuhan ko. Nakaraan ng ilang araw, mayroon akong dalang sako. Ang sako na yun, ang laman ay pira at isda. Nakakatawa, no? Hallelujah. Ay di ngayon, sabi ko sa asawa ko, hanapin mo yung sako, sayang, may isda pa naman, doon pang pira ko. Alam niyo, hinanap niya kung saan niya hinanap, hindi niya nakita. Yan, kumikilos ang Diyos. Di ako para ako nanupaypay, para ako nanghina, naluyak pala. Mayroon na ulit, sabi ko sa kanya, may 6 mile dito na pupunta, daming pangarga, nakita ko talaga sa sari ng mga bigas, may mga kahon-kahon. Sabi ko, abangan mo doon, sa karsada. Alam niyo, inabangan niya. Inawagan niya, wala din. Yan po ang nangyari sa buhay ko. Nung huli, yung aking pamangkin, awan ko dito, si Merlin. Kapatid ba yan? Merlin, ano pa yun? Ano pa pakadalaga niya? Nagsimba kami dati sa Foursquare. Ang aming pastor ay pastoranan. Yung doon sa yung sabi sa akin, ipakuha ko yung pira doon sa bangko. Yung doon sa bangko, na ng pira, ay anak ni pastor na doon sa San Mariano. Ay di inutusan ko itong ni Merlin, dalaga siya. Ay pinuntahan niya doon sa ruwa sa bangko. Hinanap daw naman nung nakaan doon sa bangko yung pira, hinaluwak. Yung mga papel wala naman daw nakita. Paano mo makita? Hindi pa natutoo. Yan, tandaan natin mga kapatid. Kaya pala, nakikita natin ang tao na minsan parang buang. Parang buang talaga style. Ay pagkapakuha ka ng pira, wala ka naman doon kahit piso. No? Purihin ang Panginoon. Kaya nung nagbalik sa akin kaisipan isang araw lang, matagal na yan. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, may itanong ako sa iyo, huwag kang magalit. Ano yon? Sabi ko. Totoo ba na inutusan kita na kunin mo yung baboy na mo doon sa bakto, nakatugtog? Ay, oo. Eh, sabi ko, totoo pa. Akala ko yun, parang ano lang pa. Sabi ko, may isa pa. Totoo ka na pinahanap kita ng sako na sabi ko ay may laman na isda at pira. Oo, ikot ko ang bahay, wala akong nakita. Yan pala. Sabi ko, totoo pala yun. Sabi ko, sinabihan ba kita na may
may 6x na may mga pangarga na puno. Sabi ko, abangan mo dahil papunta dito sa atin yun. Tingnan nyo mga kapatid. Sabi ko, may isa pa. Sabi ko, totoo kayo na ako ay inutusan ko si Merlin na yung pira na sa bangko ay pinapakuha ko kay Merlin. Ay wala din nakuha. Lahat pa na pastura. Totoo. Kaya doon ko naisip, sabi ko, kaya pala, minsan nakikita natin yung tao, galakad, salita. Mayroon siya ginagawa, yung pala naman ay parang gano'n sa akin naranasan. Dahil yung pagkakataon na yun na ako ay para bagang anuhin ng kaaway, matibay ako ng, ako pastura, nagpasting ako ng 3 araw o 3 gabi. Nung ako po ay medyo umilit sa pananampalataya. Kaya doon siguro nakalit yung kaaway. No, purihin ang Panginoon. Kaya sabi ko, ngayon, ako ay nagagalak, natutuwa ako dahil ganun pa man ang karanasan ko. Ngayon naman, ay iba naman aking naranasan. Puro kabutihan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Kahit sabihin na wala kami hanap buhay, wala kami trabaho, hindi kami nagugutom. No, ganyan ginagawa namin. Ako'y laging lamang ng Panginoon. Na mayroon nagkatawag, tao po. Bakit? Ito po, pinapadala sa inyo. Ay, God, hallelujah. Ganyan kabuti. Hallelujah. Lahat na mula para kami ay siya ay na-stroke. Wala akong hanap buhay. Yung malalakas, may mga trabaho, halos hindi makakain. Pero kami, trabaho ang aming kanin. Salamat sa Panginoon, ganyan kabuti ang Panginoon. Maging matibay lang tayo at sigasig. No? Tayo ay manampalataya, sumunod, maglingkod sa ating Diyos na ating sinasamba. Salamat sa Panginoon at hanggang doon lamang mga kapatid at binabalik ko ang papuri, pagdakila, at salamat at ang microphone. Palang umaga sa inyo lahat at lalong higit po sa ating Panginoon. Ako po ay kikwento ng maikling testimony tungkol po sa aking buhay. At the age of 16 po, ako po ay nag-asawa sa kahit na hindi gusto ng aking magulang. Talagang sinunod ko yung gusto ko na mag-asawa. At ako po ay nakaasawa ng troublemaker. Ang kanya pong pamilya ay talagang napakagulo ng buhay. At noong panahon na yon, ayaw man ng magulang ko, ngunit talagang ako ay sinunod ko yung aking kagustuhan. Kaya kung nakakaranas ako ng ang hirap ng buhay, ng gulo ng buhay na kinasakutan ng aking pamilya, ang lagi kong maririnig ay kagustuhan mo yan. Yun po yung sinasabi po ng aking magulang na nakita mo na ng magulo ang pamilya nila, bakit siya pa yung ginusto mo? Yan. Hindi po ako nakakarinig ng pag-comfort kung sa panahon na ako po ay nakaranas ng hirap, sa panahon na may gulo na dinadaanan sa buhay. Ngunit salamat po sa Panginoon na kahit na magulo, hindi ko question ang Panginoon. Noong panahon na yon, ang asawa ko po talaga ay 24 hours nag-iinom, nagsusugal, at talaga namang hirap ng buhay ang pinagdadaanan. Na kapag sinusundo, ilang sundo na ay hindi pa rin nag-uwi. Pag-uwi pa po ay nagamaoy. At lagi ko pong sinasabi, Lord, kaya ko to dahil ito ay ginusto ko. At salamat po sa Panginoon na kahit na anong panahon na yun ay hindi ko pa kilala ang Diyos sa buhay ko. Sabi ko sa Kanya, Lord, nakikita mo yung sitwasyon ko. Nagaupo ako niya sa puno ng haligi. Naghihintay sa aking asawa kung kailan siya uuwi, kung buhay pa ba siya, kung saan siya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nakikita mo tong luha ko. Hindi pa ba puno? Nandoon yung pagtatanong ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, nakikita mo yung puso ko na sugat na nanahirapan. Nawa ay kumilos ka sa buhay ko, Panginoon. Ang luha kong ito ay palitan mo ng luha ng kagalakan. No? Ganun po kabuti yung Panginoon sa buhay ko na kahit na sinunod ko yung kagustuhan ko, ay masasabi ko sa panahon ngayon at masasabi din po ng nakakilala sa akin na isa po ako sa mapalad sa aking asawa.
kung noon ay sinusundo ko siya sa inuman na talaga namang ang bunganga ay Armalite. Ngayon, kaya ko na po siyang sunduin na sa pamagitan lang ng tingin at sinya. Ganun po kabuti ang Panginoon. At tanging ginawa ko lamang po sa aking asawa kahit na hindi ako nung nakakilala sa Panginoon na kahit ako ay nagmumura pero nandoon yung papasalamat ko sa Panginoon pag nakauwi siya. And then pag tulog na po yung aking asawa, nililay ko po. Kasi nagbabasa din naman ako ng Bible. Pinapatungan ko ng aking kamay. Sabi ko, Lord, hipuin mo yung asawa ko. Alam po sa akin, sa tao, sa ating mga tao ay napaka-imposible. Ngunit pag ang Diyos po ang kiwilos, posible po. Salamat po sa Panginoon. At ngayon, hindi pa po isang ganap na Kristiyano yung aking asawa na nagiinom pa po siya. Pero hindi talaga yung as-in nangangapit bahay pa. No? At alam ko na wala akong magagawa sa aking lakas. Ngunit sa patuloy kong pananalangin na hindi ko siya pagsasawaan, nandun yung pagkilos ko ng Panginoon. At pinapasalamatan ko po ang Panginoon dahil ang isa ngayon ako ay ginagamit na po sa church po sa amin. At nandoon yung fully supportive ng aking pong asawa. Kung saan man ako dalhin ng aming pastor, pumapayag, nandoon po yung kanya pong pagsuporta po sa akin. At nawa ay dinggin din ng Panginoon kasi alam ko na may tawag ang Lord sa akin kasi nga nananaginip pa ako ng nagpe-preach pa ako sa harap ng maraming tao. And then, nung nagpe-preach pa ako, namatay ako sa pagtuturo. And spiritually po yun, ay sa physical pong buhay, ang ibig ko sabihin, tanggalin ko yung makamundo kong pag-uugali nung hindi kaya-aya bago po ako maglingkod sa Panginoon. Napakaganda ng mensahe. And then kapag ako po ay nagkakasakit, nagpapasalamat ako sa Panginoon talagang nakikita ko yung pagkilos niya sa buhay ko. No? Ang physical ko pong pangangatawan ay napakahina pag ako talaga ay nagkakasakit totally. Parang hindi ko magawang manalangin. Ngunit yung aking asawa, sabi niya, Ma, mag-pray ka. Sabi ko, dapat pag ako nagkasakit, ikaw na bilang asawa, ikaw yung mananalangin sa akin. Ngunit pinaunawa ng Panginoon sa akin na hindi pa talaga Christian yung aking asawa. At salamat po sa Panginoon, pag ako po ay may sakit, pinapaalala niya po sa akin yung mga verse sa Bible na mga may sakit, katulad po ni Naaman na may leprosy. At ang ginagawa ko po, babangon ako niyan talaga namang magkakanta ko sa pamagitan naman ng hymno. Doon po ako ay luluhod sa Panginoon, mananalangin. At praise God po, kapag ako ay pinawisan, patuloy na po yung kagalingan ng Panginoon. Nawa po ay magpatuloy tayo kahit anuman yung hirap ng buhay, hirap ng sitwasyon sa mga asawa, sa mga anak, ipag-pray lang po natin sila. At masasabi ko, pag nakakapakinig ako na nagpapatoo, na tumutulo yung luha ko dahil talaga naman nakita ko kung gaano binago ng Panginoon yung buhay ko. No? Kung noon ay puro luha ng ira, puro pagdurusa, ngayon po ay luha ng kagalakan. At yun lamang po at sa Diyos po ang mataas na papuri. Ang tema po natin, mga po ng pagpapala. Araw-araw po, yung pagpapala po ng Panginoon sa atin, lagi nagpapaho. Sapagkat kung ang buhay natin bibili ng tao, kaya mo ba i-protect ito kung magkano malaga? Di ba hindi? Kahit bilhin ito ng 5 milyon, hindi tayo sa bayad na i-protect sa ating buhay. Ganun po kaya mo talaga ng pagpapala ng Panginoon sa oras na araw-araw natin natatanggap. Lakas natin, no? Isa pong pagpapala galing sa Panginoon. Sabi nila, nagpumako ng pagpapala, ang bahay sira-sira. No? Ano yun? Diba? Yung kaligayahan po na sa Panginoon, no? Yun po yung pinakamahalagang pagpapala sa lahat. Yung buhay natin na ginagamit sa Panginoon. No? Pagdating po hindi kumalaga yung buhay na panlupa lang. Yung mga bagay na natatapos. Sapagkat sa pananaw ko po, gaano ba, sinasabi ng Bible, gaano ba kahaba yung 100 taon na mabubuhay ang tao? No? Kaysa doon sa kabilang mundo na mas mahaba, na pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. No? Kasama ng Diyos. Kasi yung buhay na walang hanggan po, meron din buhay na walang hanggan sa kabila ng kahirapan. Kaya po sa umagang ito, itinataas ko po ang pangalan ng Panginoon.
na kung paano gusto natin maranasan yung pagpapala. No? Ang sekreto po, manatili po tayo sa Panginoon. Amen. Kapag kung tayo po ay nasa Panginoon, ipaparanas niya po sa atin ang lahat ng bagay. Mahirap, no? Problema, ngunit lagi may sagot yung Panginoon. Anong dapat natin gawin? Manatili ka lang. No? Sapagkat kung lalayo tayo sa Panginoon, lalo tayong wala po tayong mapapala kapag lumayo pa tayo sa Panginoon. Sapagkat yung buhay natin sa Panginoon nagmula, yung mga bagay na tinatangkilik natin na pinapahalaga natin sa Diyos po na galing yan, hindi lang po natin naiintindihan. No? Sa buhay po namin, no? Ranas na ranas po namin yung mga kung nagpunga po ng pagpapala, araw-gabi, no? Segundo. Sapagkat po kahit nakikita ng tao, wala kami anak buhay, sa sagat lang, minsan hindi pa nga nakakalaot. No? Pero ang gusto ng Diyos, huwag kang tumingin sa laot, sa akin ka tumingin. Amen. No? Sapagkat wala akong posible sa Diyos. Na kung paano sabi nga ang pinapangawakan ko na verse, Filipos 4:19, at buwan sa kayamanan ng Diyos na hindi makubos, ipagkakaroon niya ang lahat nating pangangailangan. Amen. Lahat, kapilay kong lahat ng kailangan mo nandoon yun, kagalingan, kalakasan, no? Ganun po yung Panginoon, ang sabi ng Panginoon, manatili ka lang na nakakabit sa puno. No? Sa umaga pong ito, nais ko pong pasalamatan ng Diyos ang mga buhay ng bawat isa sa atin na nakiisa po sa gawain ito sa pagpapasalamat. Nasa loob ng 25 years. No? Kamusta naman yung ating buhay Kristiyano? No? Sa umaga po ito, hindi lamang po yung okasyon, yung magaganap. No? May nais pong ipaunawa sa atin ng Panginoon na huwag tayong patamad-tamad sa gawain ng Panginoon. Nang magpursige tayo na isulo yung gawain ng Panginoon. No? Nandiyan po yung mga kapatiran natin na naging katulong natin. Nandiyan po si Pastor Jun Olarte, si Pastor Juan. No? Tayo po, inihintay po tayo ng Panginoon na magkaisa. So, napakaganda pong tingnan na yung bawat pastor po na magkakalapit ay nagkakaisa po. Hindi po nagkakanya-kanya. No? Sapagkat yun po ang yais ng Panginoon. Magkaiba man yung ating pangalan ng simbahan, pero iisa ang Diyos na pinag-iimpura natin na may maitaas sa pagkalugan na ito. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At kaya po sabi ko na kung nais natin maranasan na tumawa po na pagpapala, no? Yung kaisipan po natin, puno ito ng mga positibong bagay. Tanggalin natin yung mga negatibo. No? Sapagkat kapag positibo natin yung kaisipan natin, no? Patuloy tayo lalapit sa Panginoon. At ano man yung hingin natin, problema man yan, ilapit natin sa Panginoon sapagkat iniisip ko noon, no? Kasama po ako dito sa 25 years na yan, kung paano nasaksiyan ko yung buhay na nanay noon, hanggang sa ngayon na pinigay ng Panginoon na yung damdamin po na kapag gano'n ang nangyayari sa isang guard, nasasaktan ka, para ikaw yung sinusumpatan ng Diyos. Bakit pumapayag ka na gano'n yung mangyari? Samantala may kaya ka namang gawin, no? Alam ko po na ibinibigay po sa akin ng Panginoon itong uri na yan. Pero ako patuloy pa rin pong tumatakbo. No? Pero kagaya nga ni Jonas, hindi natin pwedeng takbuhan ang Diyos. Amen. Patuloy pa rin tayo na mahuhuli ng Diyos sa plano niya. No? At nagpapasalamat po ako sa mga tulong ng aming mga kalapit na mga pastor, no? Na sila po yung nagiging kalakasan. Nagpapalakasan po yung bawat isa. Salamat po at patuloy po natin pag-ituran yung Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. At yun naman po, maraming po salamat. At ako pinatutuwa sapagkat yung mga bisita po namin, no, naiisip ko, siguro pag dumating yung Panginoon, ay yung maraming bisita namin ito, halos kamag-anak po namin. Pinagpatuloy po dito, pinsang po yung dalawa, sa ni Pastor John. No? Salamat sa Panginoon, no, sa patuloy na pag-iingat ng Lord sa pagbiyahe papunta dito. At madami ho sana kami. Kaso yung aking kapatid ay nagbiyahe ng Occidental at nagkuha sila ng isda. Yung aming bunso naman na kapatid, siya po ay may pasok ngayon. Kaya ang alam mo kasi nung 25 at nabago, kaya nagkabago-bago. Kaya salamat sa Panginoon kahit na gano'n ang sitwasyon, nakadating pa din kami sa ganitong gawain. At kami ho ng aking asawa ay talagang busy din, no? At halos 5 days and 5 nights na po yan, no? At kanina ho ay alas 2 na ng madaling araw kami umuwi. At kami po ay nagtikater, no? Sa Bungabong.
At nagsabay yung aming 4 na event. Kaya kami ay masyadong pagod. At kaya nga ngayon ay madaming kalaban sa cater, no? At ang pinakamalakas ay ngayon ay si Ike. No, kung kilala natin yan. At kami na ang sunod doon. Si Ike. At salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat ng Lord. Na katulad sinabi ni Uncle na si Jonas dati patakbo-takbo. Ganon din ako, napatakas-takas din sa Panginoon. At yung aking yung aking tatay ngayon ay pastor sa Kupang. Ako hindi nakakasama niyan. Dahil kami may hawak na din na gawain sa lugar ng San Isidro, no? Kaya salamat sa Panginoon. Yung aking patakbo-takbo dati na ang ginawa namin pag ni Pastor Cantos noon, kami ay nagmi-mission. Nakadating kami ng Bulalakaw, nakadating kami ng Bansod, Pinamalayan, nakadating kami ng Gloria upang mag-mission nila Pastor Cantos. Sana ho'y nakasama natin sila ngayon kaso nandyan yung anak niya galing Cavite. At umuwi dyan, nagbakasyon. Si Pastor Cantos po ay galing Cavite. Yun na yung pinakang-tatay-tatay ko doon sa lugar namin doon na tinutuluyan. Kaya salamat sa Lord, no? Na yung sabi ko dati ayoko na talikod ka lang kasi alam ko naman yung plano ng Lord sa aking buhay. Na yung tinawag ako ng Lord, na sabi ko nga ayoko muna. Ayoko ba? Ang daming dumaan na pastor na pumunta sa akin na maghawak daw ako ng church. May taga Antique, no? May taga Cavite. Busy nga sa cater namin. Sabi ko nga sa aking amo, lumahadlangan na ng araw ng Sunday. Magkanya-kanya na tayo. No? Hiwa-hiwalay muna. Bakit? Sabi ko, unahin ko muna yung gawain ng Panginoon. Ngayon po, kasi talaga, puspusan yung aming gawa. No? Hindi ko kami natulog. Sabi ko, parang makatid kami ngayon. Hindi na kami natulog. Halos 2 hours na tulog na lang. Bago pag kaninang umaga ho, diretso na naman ako doon. Inintindi ko muna lahat bago pumunta dito. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy na kalakasan niya. At bukas, Sunday na naman. At yung aming babaklasin ay tinapat na ng Sunday. Unahin po muna namin ng Panginoon bago kami magbaklas ng aming mga ginawa. Kaya salamat sa Lord sa patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa aking tatay, no? Sa kanyang gawain doon sa lugar ng Kupang. Nandun yung aking mga kapatid, no? Na nag-support sa kanya, yung kanyang mga member, no? At salamat sa Panginoon na sabi nga kahit nawala yung katuwang niya sa buhay, nandun naman yung katuwang niya, no? Katuwang niya, Lord, sa gawain, no? Kahit nasabihin na wala yung katuwang niya sa buhay, pero ang Panginoon yung nagkikilos. Kaya salamat sa Panginoon na yung patuloy na pag-iingat sa kanya, sa kalakasan, no, sa kanya mga patuloy na ginagawa, no, kasi alam ko na yung aking ama ay minsan ay yun nga yung naisugod siya sa ospital noon nung sabi nga yung bumili siyang tibok ng puso niya. Kami ho ay galing din sa cater noon na wala pa talagang tulog. Hindi ko yung ban ni Pastor Cantos at talagang nagsadya kami ng udyong. Kasi sabi ko hindi ko hinihingi, no? Lahat tayo doon pupunta. Pero yung kuha ng aking loob ay gusto ko makita yung aking ama, no? Kahit ako'y pagod na pagod, puyat na puyat, nandun pa din yung pagmamahal mo sa magulang mo bago mo i-comfort yung iyong mahal sa buhay. Kaya salamat sa Lord na patuloy na pag-iingat at hindi naman nagtagal doon. Nung pagkamadaling araw ay nakauwi din siya. At yun nga, yung puso niya ay bumilis ng tibok. At nung pa naman ho ay naging kalma na din. Salamat sa Lord yung pag-iingat niya na kasi yung kasama niya dati sa bahay, yung aming kapatid ngayon ay nasa Laguna na. Yung bunso na lang na kapatid ko ang kasama niya sa loob ng tahanan namin. Kaya salamat sa Lord na yung pag-iingat niya sa aming ama, no, na nandyan, patuloy na gumagawa ang Lord. Talagang sabi, Sulo, nandun yun nga, sabi ni Uncle, yung umaapaw na pagpapala sa aking ama, no? Kaya salamat sa Lord, yung gawain ng Panginoon, ipagpatuloy natin, huwag tayong sumuko.
Sabi nga, huwag tayong maging pakitang tao lang sa paglilingkod sa Panginoon. Pangit ho tingnan. No? Sabi nga, ngayon, anniversary, di ba? Nakikita natin yung ating mga kapatid, no? Perseguido na pumunta sa gawain ng Panginoon. Huwag ho tayong maging, sabi, lingas kugon lang. Kasi ang kugon, pag naglingas, maya-maya patay na. Tumitigil na ang apoy. Sana patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Kahit madaming pagsubok na dumadaan sa buhay natin, no? Alam natin na ang Lord ay hindi nagpapabaya. Kasi noong panahon ko talagang sabi ko nga, ayaw na ayaw ko. Kahit na sabihin palang ayaw mo, pag plano na ng Panginoon, dapat sumunod ka sa Panginoon. Kasi masakit man sa iyo natanggapin, tanggapin mo ng buong buo ng Panginoon. No? Kaya salamat sa Lord. At alam ko na ang Panginoon ay may plano about this sa atin. Kasi yung pinasukan kong church nung kwan lang po ay kami ay lumabas kami ng Pastor Cantos doon. Kami gumawa ng gawain kasi madami hong mga member na matagal na kaso hindi nagagamit sa gawain ng Panginoon. Sabi nga ay tawag doon, yung sinusulo na ng pastor lahat. Hindi na nabibigyan ng pagkakataon ng mga member niya. Kaya pangit tingnan, di ba? Kung ang bawat isa sa atin ay may calling ang Lord bago hindi ka nagagamit, ikaw mismo makakapag-isip. Di ba? Iisipin mo, magagamit ba ako sa church na ito o hindi? Kasi pag hindi ka nagagamit sa loob ng church, lumabas ka na. Alam na natin yon. Kasi pag hindi ka nagagamit, pagdating ng panahon, baka singilin ka ng Panginoon. Kasi binigay na sa iyo ng Panginoon ng kalaman na dapat i-share mo sa labas. Pero hindi mo nagagawa kasi nananatilit ka. Pero yun, nung ginawa namin, lumabas kami, gumawa kami sa Panginoon. At ngayon, lumalago ang gawain ng Panginoon. Salamat kahit na 4 weeks pa lang kami, yung aming munting, sabi nga, kubo-kubo pa lang, yun ay punong-puno na. No? At yung mga bata ay talagang napakadami. Kaya yun ang pinapasalamat ko sa Lord. May Sunday school na agad kami sa mga bata. Kahit na 4 weeks pa lang. Kasi napakadami nila. Kaya salamat sa Lord na sinasabi ko na ito kayo maging successful. Yung aming ginagawa na yon. Talagang kalooban ng Panginoon. Kasi kung hindi niya kalooban, 2 weeks pa lang na hindi niya pinakita. Wala na, ititigil na natin yan. Pero yun, 2 weeks pa lang. Naging 2 weeks kami, dumami, bago nung Sunday, napuno ang church. Bukas po, yung patuloy na paggawa ng aming lingkod ng Panginoon. Kasi Pastor Cantos ay pinapakita lang nila. Hindi ho sila nagbabahay-bahay. Pinakikita ho nila sa kanilang gawa kung ano yung galaw ng pagiging isang lingkod ng Panginoon. Salamat sa Lord at ngayong umaga, talagang seryoso na kayong lahat. Palakpak sa Lord. Amen. Gutom na kayo? Hindi pa. Ginusto natin ito, magtiis kayo. Amen. Let us pray. Father God, thank you for coming this anniversary, 25th anniversary to your church. Welcome to Lord, bless who will come here, spiritually, financially, physically, emotionally, mentally well. And then, Lord, bless the one who attends the people, bless the life, living, and with power, and then no power, and then strength. In Jesus' name I pray, amen. Genesis 49, Genesis 49:22. Joseph is a proper branch by a spring. Its branches have crossed over the wall. Is a church grown like a proper branch by a spring. Why I give this through the beautiful metaphor, fruitful branch by a spring. Before we meet, and then the church is spiritually fruitful. So I meet
this title to this church. Introduction. On altar, vigorously assembling like Hallelujah on the occasion of founding this church university today. I bless all the saints who have come together to worship in the name of the Lord Jesus Christ. Above all, what I am thankful for is the fact that this altar, which has just been established, is not merely stopping and taking on the form of a building, but is achieving amazing spiritual growth from within the hearts of the saints, just as it is a natural disciple for living things to grow. I believe that the spiritual growth and the revival of this church, where the Holy Spirit works powerfully day by day, is the greatest blessing bestowed by God. Today's text is a message of Jacob left behind the blessing his beloved son Joseph. Through Joseph's blessing, I would like to share three graces regarding how the church, which is growing spiritually in abundance, should grow even larger in the future. First, Joseph, not merely as a branch, but as a flourishing branch by a spring. The only secret to a tree growing green without drying up is that its roots are connected to a spring that never dries up. For this church, Fairfield Church, I'd welcome to continue its beautiful spiritual growth as it has been. The soul of each and every believer must be deeply rooted in Jesus Christ, the source of living water, and in the unchanging word of truth. Even its circumstances are shaken, the world changes. The soul rooted in the wellspring of the world will never wither. Instead, it will receive a daily supply of new vitality and achieve inner maturity. 25 years survival. It's not easy, very difficult. Without prayer and the following word of God, it's very hard. It's important. I really praise the Pastor Athena and then husband 그래, 요폴도 and then today is they follow word of God. They follow word of God. I understand every pastor they follow word of God. This meaning has a different. Following word of God means as a pastor, when we start the church before 2024, I come to here in Philippines. And then when I have no church, and then has a parking lot over my wife, house. And then they come. And then Pastor Tina, and I say prayer and healing prayer. And then there's two things happen. The person who have jealous not come again, and the person who really like bring many people like that. But Pastor chose bring many people, his members to another place, and then let them their members survive. Yeah, because someone have a massacre here and then have a problem like that, and then get a prayer. It's not easy. Yeah, because Pastor Athena and then other pastor, the pastoral pudding is follow word of God. And then follow word of God. Deny oneself. Crucified with Christ. I have no only Lord. Only Lord. That is first from Pastor Tina. Because
she, gave himself up like that. And then only thinking glory about Yahweh, only glory of Yahweh, and then making, the good progress, good meeting of the Lord like that. And then the Lord did, through that, the Lord, she said, oh, I followed by the Holy Spirit. Yeah. And then when she obeyed the word of God, she also get blessed. Also, I really, good. I also praise the pastor is, the good things, I can, the good pastor because she, the share, the members and then to us like that. But anyway, our church always, trying to give. Always trying to keep reading spiritually, and then we always keep many food like that. Because why I'm doing? Because I'm not rich. Because I pray to the Lord, and then I follow the gospel of the Lord. And then she is a party, and then become like a partner, and then to go with through the ministry. So there's the many fruit. Amen. Ay, It is a church that grows to be full stature of Jesus Christ. Branch planted by a spring will surely grow into a fruitful branch. Spiritual growth must never cease. Even if we begin with a faith like that of a child, we must gradually grow into mature believers who partake of solid food and deeply realize the love of the cross, the fervor of the prayer, and the longing for the word currently taking place with our church are precisely the process of becoming a fruitful branch. I bless this altar to be filled with the beautiful fruits of spiritual growth, deepening love for one another, expanding the scope of understanding and forgiveness, and resembling the character of Jesus. Yes, the Pastor Dina, and because she always pray, because 25 years with prayer, if the member have a problem, she solved the problem with the prayer, and then can answer the prayer. So that because many like that, our members, these members, they believe Jesus, God is alive, God is good, like that. So it is important. It is to give not only say only just the word. Many people in the world are pastors. They're saying, and then if they say, and then like that, nothing. Like that, if that come out like that, and then there's the who is the cannot follow, have to show because Jesus said in Mark 16, it says Jesus delivers signs, they have to drive out demons, and the bad things go out, and then the healing comes, and then there's an answer to prayer comes. Have to this one, what Jesus do, we have to follow. Is who make a church, stay good. Church stay good. Not only just it is written in the Bible, Jesus bless, the blah 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 and blah blah blah, and then you also do. If you do, you will be blessed. But for me, for my church, and then also for my belief is that if I cannot success and prosper, how can I can say to other people, you follow my way of Jesus. It's hard. So it is important. We have to meet Jesus more deeply, and then we have to come, the successful and then prosperous life, so that we can say to others, and then we have there's that kind of feeling weak. We can boldly say to the others and say the love of Jesus. Process blessings is pricelessly. The branches have crossed the world. The branches go abundantly that they stand beyond their own fences and outward.
True spiritual growth does not end with satisfaction with ourselves. The grace received by the JFA Church, actually Kokang Church, and joy and peace enjoyed here must extend beyond the walls of the sanctuary toward the local community and toward wounded and marginalized neighbors, just as Egypt and the entire family gained the life from the famine through the devotion of the men. Joseph earnestly hoped that the spiritual growth of our church will become a channel of blessing that saves the world. Pangatlo po, ito po ay isang Is live in the successful and prosperous life. And many pastors says, we have to, because in the Bible says, we have to live humble. We have to lead. And then we have to become good character to, like that. Actually, the friends spoke out through the word. Yeah, through the word. Worldly people. We are treating worldly people, not poor people. The church people always come poor people, and the worldly people come. And then how can we cannot find the poor people? We have to change through the love of Jesus Christ. We change them, but we have to get blessed from the Lord, and then we have to. The pastor and then the person should have to live in the successful and prosperous life, so that can do like that. For let's say when I come to always this church, I always pray, why Lord, and then there's there's a spiritual growth, why other people in the other area not come to this area like that. But why the revival is only like that, and then not going like this, only why staying like that? And then the Lord said, the Lord showed me, what I did before, the start in the church. Because when he start in the Puyuhan, as you see, there's a football, and we do in the house, our church in the parking lot, when I do, only bata, the people, and then some sick nanay only come like that. And the Lord bless, and then having the big church, the building, and then like that. There's I didn't go this thing, because I always building the church, and then I asked my wife, if we build the church, can people come like that? Can people come? Yeah, my wife said surely come, but only for now is the only bata, many bata, and the only a few nanay. How can I, even I put the money, and then, to build the church, I really have question. But, when I build the church, yeah, our church is a very, the field, like that. Many people come like that. Because living, and who are living like that. Because of that, come. Because worldly people, they will not only see us, we are spiritually. They don't care. They don't care. We are spiritually. They don't know because they don't pray. Okay. If you spiritually good, you can see each other. I can feel you, Jesus, like that. But worldly people, they don't care because they don't pray. They don't know like that. They only see what you live well like that. That is what they see like that. So I pray. When the Lord bless, me like that. When the Lord bless me, because I will have a contract. Then changing the church like that, and then also the house of the pastoral, the house change like that, the place like that. The Lord bless, I pray, and then if the change like Puyuhan style like that, many people come like that, because the Lord showed me like that. So I pray to making the change the church building like that, because they see Pastor Pina did well to the Lord, so she get the blessed through to Korea pastor like that. Not through the Lord, but only I use it like that. If they like that, many people come like that, because I experience. Also, the Lord is says like that.
Yeah, because in this area when I try to come, here's the poor people like that, right? If the rich people cannot come like that, so that is why I pray about if changing this area like that, right? Many people come like that. So I pray about this, and then it will be happen. And then the reverse. Toward an endless growing forest of life. We love the saints, a single small seed grows into a large tree. And those trees gather to form a dense forest. Right now, this Joyful Church, Marsalai Noda Pokanto, is growing rapidly, spiritually putting forth dazzling green leaves beside a spring of living water. I pray that its way of the spiritual growth will never cease. I earnestly pray in the name of the Lord Jesus Christ that we all become lush branches by the spring, providing spiritual shade to one another and become a great church and supplies the life of Jesus Christ to our past world. Lord of life, we celebrate the opening of Joy of Faith Church, Marsale Pokanto, today and give thanks for the grace of spiritual growth and the revival that you are pouring out upon this place. May our church become a large branch planted by the spring just like Joseph. May we take a deep root daily through the word and prayer to achieve inner maturity. And may the branches of the grace we have received extend beyond the threshold of the church for the world. May you work to make us living altar and grow so deeper and wider spiritually. With a multitude of those who being saved increasing daily. I pray in the name of Jesus. Amen. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, tulad ng buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, Jesus, salamat. Tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila yung naging bunga sa pamilya nila ni Jacob. Kaya nakita po natin dito na ang kanyang bunga, ang bunga ng kanilang paglilingkod ni Jacob ay nakita sa buhay ni Jose. At ang pagpapala na yun ay laging nakaugnay ang buhay ni Jose sa Diyos.
At habang nakaugnay sa Diyos ang ating buhay na ito, mga kapatid, habang nakaugnay ating buhay sa Diyos, at ang lingkod ng Diyos ay nakaugnay sa banal na Espiritu ng Panginoon, habang inutusan ito ng banal na Espiritu ng Diyos na gawin ang mga bagay nito, kayo na mga miyembro ng church na ito ang patuloy na mananagana at mananagana. Kaya ang inyong pastor ay malapit doon sa batisan, malapit sa ilog, malapit doon sa Diyos ang inyong pastor at kayo ang namunga ng sagana. Mga kapatid, ngayong umaga, nang sabihin ng Panginoon kay Moses, sabi ni Moses, matanda ka na, may edad ka na, Moses, at ang iyong katara na yan, Moses, ay hindi na kayang gawin ang mga bagay na ipapagawa. Kaya tatawag ka, pipili ka sa iyong mga kasamahan na maging successor mo na tagasunod, at yun muli ang aking kakausapin. Hindi po sinabi na dahil may kakausapin si Moses. Bagamat si Moses ay may malaking responsibilidad sa Diyos. Ganun po ang buhay ng lingkod ng Diyos. Si Pastor Funding po ay may edad. Sa kanyang paglilingkod, ibinigay niya kanyang buhay sa Panginoon. Kami po ay isa sa mga pinalakas ang aming spiritual ng aming tiyuhin ito. Tiyuhin po namin ito. At sa kabila ng kanya po pagpapalakas ng ating spiritual na buhay, bumangon at kumilos ang banal na Espiritu, at kami po ginamit bilang mga lingkod ng Panginoon. At kami po mga lingkod ng Panginoon, isa po ito sa mga bagay namin pong tinatanaw sa aming pong tiyuhin, na siya po ay tinawag na Panginoon upang mabago ang aming spiritual na buhay. Mga pastors, kung maaaring lumapit kayo, dahil ang gawain ito, hindi natin kaya kung tayo lang. Hindi natin makakaya kung tayo sa ating sariling kaisipan lamang. Salamat sa Diyos dahil sa patuloy pagbibigay sa atin ng karunungan ng Panginoon, nagagampanan natin ang mga bagay nito dahil sa patuloy na kapangyarihan pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Banal namin Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngayong hapon, Panginoon, na amin pong dinadalangin sa iyo. Salamat o Diyos sa 25 years na anniversary ng church nito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na sinasandalan. Ikaw ang Diyos na patuloy na pinanaligan ng mga asawang ito. Salamat, Panginoon, pinatunayan mo sa kanila na ikaw ang Diyos at sinanunian nila na hindi ka nagkulang, na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng karunungan, punong-puno ng idea sa buhay. Kaya ngayong hapon, Panginoon, ang aming pang panalangin, ang iyong patuloy Diyos na protection sa pag-asawang Cortez o Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ay siyang patuloy na nadalaw sa kanilang mga buhay. Higit sa lahat, Panginoon, mula sa iyong lingkod, si Pastor Fulton, Panginoon, ang aming talangin, ang iyong patuloy Diyos na pagbigay ng kalakasan na kanyang lupang pangatawan. Ang aming pinatalangin, mga Diyos, palakasin mo siya. Patuloy mo, Panginoon, palinawin ng Diyos ang kanyang kaisipan, ang kanyang mata, Panginoon. Higit, Panginoon, ang kanyang mga tulong sa paglalakad. Amang banal, ang iyong patuloy Diyos ng protection, ang iyong kapangyarihan siyang dadalaw ng Diyos sa mga oras nito. Salamat sa Panginoon sa buhay ng Pastor Regina na naging katuwang, Panginoon, sa ministeryo na nagatiwala ko, Panginoon, sa lugar nito at naging mabunga, O Diyos, at patuloy na marami pang tao nakakilala sa iyo. Higit sa iyong mga salita, Panginoon, at kanang pinapangaral. Pagkalugan mo pa, Panginoon, na iyong kapangyarihan ang siyang patuloy, O Diyos, na mangyayari sa kanilang mga buhay. Ikaw ang makita, Panginoon, hindi ang kahinaan. Ikaw, O Diyos, ang karunungan mo makita sa hindi ang karunungan. At makita pa na iyong pinapanood, hindi ang kanilang di kahirapan sa buhay. Kaya ngayong umaga, Ama, nilalangin po namin, i-release mo, Panginoon, ang biyaya. Ang biyaya na nagmumula sa iyo. Release the blessing in the name of Jesus. Sa pangalan na Jesus, in the name of Jesus. Ganun din, Panginoon, sa kanyang anak, sa Padre Ruben Taglianos. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy po kapitin ang buhay ng kanyang anak nito, dakilang Ama. Maging katuwang mo sa gawain mo, dakilang Diyos. Hallelujah. Ang karunungan at kalaman na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos, ay Panginoon pong ibuhos sa kay Padre Ruben. Hallelujah. In the name of Jesus. Patuloy mo, Panginoon, gamitin mo yung kapangyarihan ng buhay ng aming kapatid. Hallelujah. Niniwala kami, Panginoon, na ang iyong patuloy na pangungusap sa Kanya ay hindi nagkulang at patuloy pa iyong namagaw at magampanan ng pagsunod sa iyo.
Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong umaga. Kung paano mo, Diyos, pinagpapala, Panginoon, ang iyong lingkod. Kung paano mo, Panginoon, pinagpapala ang buhay, Panginoon, ng iyong lingkod. Ganon din, Panginoon, ka naman natuturuan ang bawat miyembro ng iglesia ito. Aking Panginoon, tinataas sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Patuloy mo, Panginoon, bigyan ng pasanin ang kanilang mga buhay na maturuan ng gawain sa lugar nito, dakilang Diyos. Hindi Panginoon iwanan, hindi Panginoon tatalikuran, kundi patuloy Panginoon na iyahaw at itulungan Panginoon ang iyong lingkod. Salamat, dakilang Diyos, salamat Panginoon. Ang iyong papanirihan, bigkisin mo sila sa isang pananampalataya, pag-ibig na nagmumula sa iyo. At sa mga oras nito, dakilang Diyos, aming pumililis mula sa oras ito, ang biyaya na nagmumula sa iyo. Salamat ang mga banal sa mundrawan ng langit. In the name of Jesus, maging ang kanilang pamilya, Panginoon. Pag-isa iyo, Panginoon, ang pamilya ng Pastor Tobin, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.